Finally, ang buong katotohanan sa likod ng perfect soft opening ni Chinita Princess. Handaan pagpupuyat at ang hindi inaasahang dagsa ng tao. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang mundo ng showbiz at negosyo ay bihirang magkahiwalay. Kapag ang isang sikat na personalidad ay pumasok sa larangan ng entrepreneurship, inaasahan na ang kasikatan ay magiging susi sa tagumpay. Ngunit sa likod ng malaking pangalan tila may mas malalim at mas nakakaantig na kwento ng sakripisyo, pagtutulungan at walang sawang suporta ng pamilya at taghanga. Ito ang kwento ng perfect soft opening ni Kimi, ang Chinita Princess, isang kaganapan na nagpapatunay na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagiging hands-on at pagmamahal. Ang pagpupuyat ng isang asawa, si Paulo bilang team support. Sa simula pa lang may nakakilig ng chika si Ate Twinkle. Ibinunyag niya na ang mga huling gabi bago ang soft opening ay naging gabi ng pagpupuyat at abala. Hindi lang daw ang buong team ang nag-aaligaga, kundi maging si Paulo. Ang asawa ni Kimi ay nakiisa sa pagpapagod at puyat. Ayon kay Ate Twinkle, gabi pa lang daw napuyat din si Paulo. Nag-asikaso din sa pagtulong kay Kimi sa location at mga item. Ito ay isang detalye na nagpatunay sa kabaitan at pagiging hands-on ng mag-asawa. Sa isang mundo kung saan marami ang umaasa sa mga tauhan, si Paulo ay personal tulong sa lahat ng kailangan, mula sa pag-aayos ng location hanggang sa paghahanda ng mga paninda. Para sa mga naghahanap kay Paulo at nagtataka sa kanyang role, ito ang sagot. Siya ang silent hero at ang pinakamalaking supporter sa likod ng tagumpay ni Kimi. Sinong hindi kikiliki? Ang lahat ng mga kapatid ni Chinita Princess ay walang bukang bibig kundi si Paulo. Alam nilang taglay niya ang kabaitan off-cam at ang kanyang ginagawa ay patunay lamang na lahat ng pwedeng maitulong sa asawa gagawin niya. Ang pagod at puyat nila bagong event ay worth it dahil ang ganda ng kinalabasan. Ang kanilang dedikasyon ay nagsilbing pundasyon, nagbigay ng inspirasyon sa buong team na magtrabaho ng higit pa sa inaasahan. Ang ganitong uri ng suporta at pagkakaisa sa loob ng pamilya ay isa sa mga pinakamalaking asset na maipagmamalaki ng sinumang negosyante, mula sa plano tungo sa perpektong pagpapatupad. Hindi lamang ang personal na pag-aalaga ni Paulo ang nagdala sa tagumpay, kundi pati na rin ang malinaw at maayos na pagpaplano ng buong team. Ang kaganapan ay naging ready at ang flow ay naging maganda dahil na plano ng maayos. Ito ay isang testamento sa profesionalismo at dedikasyon ng lahat ng kasali, mula sa logistics ng mga paninda, sa layout ng tindahan, hanggang sa customer service. Lahat ay inihanda ng may matinding pag-iingat. Bawat detalye ay pinag-aralan upang masiguro ang karanasan ng bawat customer ay magiging smooth at memorable. Dahil sa maagang pag-post sa social media, nag-expect na rin ang team na maraming tao ang pupunta. Kaya naman isa sa mga naging priority ay ang seguridad. Nag-request sila ng napakaraming guards upang masiguro na walang mangyayaring gulo o anumang insidente ang stampede sa gitna ng dagsa ng tao. Ang pagiging handa sa posibleng chaos ay isang matalinong hakbang na nagpapakita ng pagpapahalaga ng team sa kaligtasan ng publiko. Ang preventive measure na ito ay nagbigay daan upang ang soft opening ay maging tahimik at maayos sa kabila ng dami ng tao. Ang hindi inaasahang dagsa isang dagat ng senior citizens. Ngunit ang pinaka hindi malilimutang bahagi ng soft opening ay ang turnout ng mga tao. Ang dagsa ay hindi lamang malaki kundi overwhelming. Ito ay isang fenomeno na nagpapatunay sa reach at appeal ni Kimi sa lahat ng henerasyon. Bago pa man mag 10 AM, bago pa man opisyal na magbukas ang mall, maraming tao ang nakapila. Hindi lang ito normal na pila. Ito ay isang dinagsa na kaganapan na umabot sa punto na parang may mall show sa Cebu. Sa entrance pa lang ng SM, maraming nakaabang na at handa ng sumuporta. Ang excitement ay ramdam na ramdam at ang social media buzz ay nag-umpisa ng kumalat bago pa man matapos ang kaganapan. Ang nagdagdag sa kilig at curiosity ng marami ay ang komposisyon ng mga fans na dumalo sa Facebook Live ni Kimi. Kitang-kita na halos senior citizens ang makikita. Ito ang nagpapatunay kung gaano kagalante at kaluyal ang mga fans o supporters ng Chinita Princess. Ang presensya ng mga lolo at lola sa pela ay nagbibigay ng isang touching na aspeto ng kaganapan. Ito ay nagpapakita na ang produkto at ang brand ni Kimi ay may malalim na koneksyon at tiwala mula sa matanda. Sa dami ng kanilang binibili o binili, kitang-kita ang tunay na pagmamahal at suporta na walang katulad. Ang pagpila ng mga senior citizens na puno ng excitement at sigla ay nagbigay ng kulay at inspirasyon sa buong kaganapan. Nagbigay ng kakaibang flavor at soft opening na ito. Isang matagumpay na panimula, walang problema, walang gulo. Ang soft opening ay nagtatapos ng matagumpay. Isang malaking kudo sa team dahil walang problema na naganap. Walang tulak, walang magulo sa pida. Lahat ng aayos ng husto. Ito ay isang testament sa epektibong crowd control at sa maingat na pagpaplano. Ang bawat customer ay nakaranas ng positive experience na mahalaga sa pagbuo ng brand loyalty
Sa simula pa lang, ang pinakamahalaga walang mababasa na bad comments tungkol sa produkto o sa flow ng event. Ito ay isang malinaw na sinyalis na ang kalidad ng produkto at serbisyo ay nasa mataas na antas. Sa mundo ng negosyo, ang zero bad comments sa isang major opening ay isang napakalaking tagumpay. At tungkol naman sa mga haters, ang tagumpay na ito ang kanilang pinakamahusay na sagot. Sa gitna ng mga patuloy na paninira, ang positive feedback mula sa napakaraming tao, lalo na ang mas appeal nito sa lahat ng henerasyon, mula sa mga bata hanggang sa mga senior na citizens, ang nagpapatahimik o nagpatahimik sa lahat ng kritisismo. Ang organic na success at ang overwhelming na support ng publiko ay mas malakas kaysa sa anumang negative propaganda na maaaring ikalat. Ang tagumpay ng soft opening na ito ay hindi lamang financial kundi moral din na nagpapatunay na ang pagiging tapat at genuine ay nananaig. Konklusyon, sana more branch pa. Ang soft opening na ito ay hindi lamang pagbubukas ng isang tindahan, kundi pagpapakita ng lakas ng isang power couple at ng isang matatag na fanbase. Sa dedikasyon ni Paulo at ng buong team at sa walang sawang suporta ng mga tagahanga, lalo na ang mga senior citizens, ang event na ito ay nagbibigay ng isang benchmark kung paano magpatakbo ng isang matagumpay na celebrity-led business. Ang bawat aspect ng event ay nagpakita ng commitment to excellence at genuine care para sa mga customer. Maraming fans ang nagpaabot ng congratulations at humihiling pa ng more branch dito sa may kamay nilaan. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na bida ay ang pagmamahalan, pagtutulungan at ang hands-on na pag-aasikaso sa bawat detalye. Ito ay isang panimula lamang at marami pang inaasahang magaganap sa paglago ng negosyo. Ang tagumpay sa Cebu ay blueprint para sa susunod na branches at ang publiko ay sabik nang makita ang susunod na kabanata ng success story nito at sa kabilang banda, Kimchi reveals best gift she's gotten from Paulo. Kapamilya star Kimchi revealed what was the best gift she's received. Team partner or love team partner Avelino. Sabi nga ni Kim, more than ba sa material na bagay ang kaniyang natatanggap kay Paulo at ito ang kanyang ipinagsasalamat lalo pat sa ngayon sa kanyang soft opening. Hindi daw regalo ang kanyang ipinagpapasalamat kay Paulo. Oo, nagbigay si Paulo ng mga regalo. Hindi man lang niya ipinakita sa publiko dahil hindi na daw kailangan. Pero marami daw ang kanyang pasalamat at ang mas lalo pang niyang na-appreciate ay ang pagiging supporter ni Paulo Avelino sa kanyang mga negosyo. Hindi lang daw nagbigay ng moral support si Paulo, kundi pati na daw sa investment at capital nito. Nagbigay din daw si Paulo Avelino at ang pagiging supportive ni Paulo Avelino sa kanyang mga plano at sa mga negosyo ang siyang nagiging mas magandang regalo na natatanggap niya mula dito. Sabi pa nga ni Kim, hindi lang daw gayon ang mga pera at financial na support ang nakukuha niya kay Paulo Avelino. Hindi lang daw yun ang kanyang ipinagsasalamat kundi ang mismong presensya ni Paulo, ang kanyang pagmamahal, suporta, pag-aalaga at ang kanyang sarili. Bibigay niya ng pagmamahal kay Kim, suporta at pag-aalaga, yun daw ang mas matanggap at mas magandang material na bagay na natanggap niya mula dito. Sabi pa nga niya, Paulo Avelino, thank you for everything, for the support, for the financial support, moral support, and for the emotional support.